Paano nga ba mag-register sa Landbank iAccess through Landbank Branch? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung Landbank iAccess account ko kung saan makikita ko na kaagad yung balanse ko. Also, pwede akong mag-transfer ng pera o magbayad ng bills gamit lang ang computer o yung cellphone ko. Pwede ko i-download yung Landbank mobile app at mula dito, ma-access ko na yung Landbank savings account ko. So, paano nga ba mag-register dito? Merong dalawang paraan. Una, pumunta sa lbpiaccess.com at mula dito, pwede nang mag-sign up. Pag nag-sign up dito, mag-agree lang sa terms and conditions, click itong I agree at i-provide lahat ng information dito. Pero pwede rin naman sa branch mismo ng Landbank. Halimbawa, makakadaan naman kayo doon at ayaw niya nang dumaan sa hassle ng pag-sign up online o gamit yung phone ninyo, pwede kayo magpa-assist doon sa Landbank officer mismo. Which is, yun yung ginawa ko. Also, kung nagkakaroon din kayo ng issue sa pag-sign up online, halimbawa, hindi kayo makareceive ng OTP, mas maganda na sa branch na mismo mag-sign up. Saan pwede mag-sign up? Doon ba sa kung saan ka nag-open ng account o sa kahit saang Landbank branch ba? So, ang sagot is pwede ka pumunta sa kahit saang Landbank branch para mag-open ng iAccess account. Hindi kailangan na doon mismo kung saan ka nag-open ng bank account. Ganun kasi yung akala ko dati. At dito nga sa Landbank branch, ang mga requirements ay hiningan ako ng valid ID. Noon, ang binigay ko ay TIN ID. Tapos, tinanong nila ako kung may iba pa ba akong ID. Buti na lang, dala ko yung national ID ko, yung papel. So, tinanggap na nila yon. Also, hiningi na rin nila kung dala ko ba yung Landbank ATM card ko, which is dala ko naman. So, sa inyo, mas maganda na dalhin nyo na lang din yung mga requirements. Halimbawa, meron kayong dalawang government-issued ID. Also, kung meron kayong ATM or passbook, dalhin nyo na rin yun kapag mag-open kayo ng iAccess account. Ang gagawin nyo lang is pagkapasok nyo sa Landbank branch mismo, sabihin nyo lang sa guard na kailangan nyo mag-open ng iAccess account. Bibigyan nila kayo ng number. Pag natawag na yon, lumapit lang sa Landbank officer at magpapafill up sila ng form na katulad nito. Bali sa case ko, ito yung form. Also, meron din kasing kailangan pirmahan yung data privacy consent for depositors. Pirma lang talaga ang kailangan dito, pero dito sa part na to, maraming information ang hihingin sa inyo. Kailangan nyo mag-prepare ng user ID. Ano tong user ID? Kapag magka-sign in na kayo sa Landbank iAccess, kailangan nyong i-provide yung username and password niyo para makapag-login. So, yun yung sa part na to. And then, provide nyo lang yung name ninyo, yung details tungkol sa inyo. Kung may TIN, ilagay na rin dito. At ilagay dito yung account number ninyo sa Landbank. Siguraduhin na i-check nyo yung bills payment and also yung fund transfer para pwede nyo magawa yung pag-transfer ng pera online o yung pagbayad ng bills gamit lang ang phone or computer ninyo. Dito, hindi ko na nilagyan ng information. Dito rin wala na. Pinirmahan ko lang to. And then, meron pang ibang mga pages dito. At sa dulo ng page, kailangan ulit pirmahan ito. At bukod sa mga information na pinrovide dito, kailangan nyo rin maghanda ng security question. Halimbawa, dito, pag nag-sign up kayo, kahit kasi sa online, kailangan nyo i-provide yon. Doon din sa branch, kailangan din. Click ko lang tong I agree. Ito yung security question. Mamimili kayo dito. Bali, ang gagawin ng officer is ibibigay nila sa iyo yung keyboard at iharap sa iyo yung monitor at kailangan mong mamili sa mga ito. Halimbawa, high school, ilagay dito ang sagot. Bali, 3 question ang kailangan mong piliin. Yung mga isasagot mo rito, kailangan matandaan mo yon para nga naman kapag nagloko o hindi mo ma-access yung iAccess account mo, pwede mong i-reset yung password and kailangan sagutan yung mga security question para malaman ng system na ikaw talaga yung nag-reset ng password. And lastly, dahil account ito online, kailangan nyo rin mag-provide ng password. Huwag din kakalimutan ng password kasi gagamitin nyo yon pang-access sa Landbank account ninyo or sa Landbank na app. At ang sabi sa akin ng officer sa Landbank, huwag ko munang i-test yung Landbank iAccess ko. Instead, maghintay ako ng after 24 hours kasi hindi pa siya available kaagad. Also, nung pumunta nga pala ako sa branch, nung pagka-fill up ko ng mga form na to, kailangan pa kasi ng approval ng manager yata doon. So, nung na-approve na, doon na nila ako sinabihan na pwede ako mag-login sa iAccess ko pero after 24 hours. Yeah. And finally, nung tinry ko na nga, eto na, nakapag-login na tayo successfully. Tandaan na dapat meron kayong active na cellphone number na ilalagay dito. Also, yung email address nyo na din. Kasi kapag mag-access kayo ng account inyo online, magpapadala ito ng OTP sa account nyo mismo.
And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!